itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila yung mga taong pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila. Kung kayo pong tatanungin kung tama ho ba yung naging desisyon ni Governor Hubahib na hindi bababa sa kabila ng suspension order? Ako ang tatanungin, tama yung sinasabi niya na hindi siya bababa. Bakit? Para sa akin, how can you obey an illegal order? Bakit illegal? Kasi walang due process. Ibig sabihin, violation ng Constitution yan. Basic, very basic yan, di ba? At bakit ginaganito si Governor Hubahib? Ano ho ba yung posibleng nakikita po ninyong motibo ng pamahalaan laban sa kanya? Ay, politika yan. Politika. Unang-una, nung ganito nagsimula yan at nag-ugat. Nung nabalita na yung susunod na rally ng Hakbang Maisog ay dito sa Davao del Norte. Dito sa Davao del Norte Sports Complex. Ngayon, si Governor Hubahib nag-commit ng mga 100,000 na attendees doon sa rally. Ito naman, sa kadahilan ng yung mga supporters namin, sila ang nag-commit din sa amin na pupunta at dadalo doon sa rally. Bago mangyari ang suspension na yan, merong 2 emisaryo ang ipinadala ni Anton Lagdameo kay Governor Hubahib. Kinakausap siya kung pwede, huwag ituloy ang rally na nakaschedule ng April 14 dito sa Tagum City. Dahil daw mapapahiya siya, dahil alam niyang taga Davao del Norte siya, tapos siya ang SAP kung tawagin, no? Special Assistant to the President. Isa tingin ko naman, itong tarantadong ito, hindi alam kung anong trabaho niya as SAP, Special Assistant to the President. Mahirap Pagkatapos, ang sabi ni Governor Hubahib sa kanya na nakapag-commit na ako doon sa emisaryo, no? Sabi, nakapag-commit na ako, hindi ko pwedeng baliin yung salita ko. Sa kadahilan ng, sabi nga ni Governor Hubahib, kahit mahirap lang akong tao, ngunit meron din akong isang salita. Wala akong pwedeng ipagmalaki na iba. Wala akong pwedeng ipagmalaki na mataas na attain doon sa aking edukasyon. Wala rin akong pwedeng ipagmalaki na sapat na kayamanan. Ngunit dito man lang, ang pwede kong ipagmalaki sa sarili ko ay meron akong isang salita. Ngayon, ang akala ni Governor Hubahib, tapos na yung usapan na yon. Dumating pa ang isang araw, meron na naman pumunta kay Governor Hubahib sa kanyang opisina dito sa Kapitolyo ng Davao del Norte. At sinasabi, Governor, pinapatawag kayo ni Anton Lagdameo doon sa isang restaurant dito sa Tagum City. Siya mismo pumunta sa Tagum City. Ang sagot ni Governor Hubahib, sabi niya, nakita mo yung mga tao dyan sa labas ng opisina ko, ang dami niyan. Kanina pa nag-aantay dahil may mga problema lahat yan. Hindi ko naman pwedeng unahin ko si Lagdameo dahil itong mga taong ito, sila ang nagluklok sa akin dito sa pwesto at para ako naging gobernador. Siyempre, nung hindi dumating at pinuntahan ni Governor Hubahib si Anton Lagdameo, nagalit yung gago
At sinasabi niya na insulto raw siya. At sino daw si Governor Hubahib para hindi siya siputin doon sa restaurant kung saan siya nag-aantay. Ganon kawalang hiya yan. Palibhasa, palaging bangag yung tarantadong yan. Kanya hindi na tama yung kanyang takbo ng utak niya. Kaya yun na nga nangyari, nagulantang na lang kami nung nakatanggap ng parang tip si Governor Hubahib na mayroon nga daw suspension order na isi-serve sa kanya. So tinanong ko siya, ano bang kaso ang hinaharap mo? Sabi niya, wala naman akong alam at wala rin kaming natatanggap na kahit ano man lang notice kung saan papasagot sa amin kung ano yung reklamo na meron. Wala talaga lahat. Walang due process. At So ito na nga nangyari. Kahapon, nag-gather yung mga supporters doon sa Kapitolyo. go ahead, Speaker. Congressman. Isa pang problema kasi, bakit hindi matanggap ng mga tao yung kanilang gustong iupong gobernador, yung vice-gobernador? Dahil nga, itong vice-gobernador na to, ito yung nireklamo na namin dahil sa reklamo ng taong bayan na sobra magnakaw ng kahit pera ng mga mahihirap, ninanakaw. Yung AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nasa krisis na yung mga tao, nanakawan pa. Paano nila ninanakaw? Halimbawa, namigay ng AICS, 5,000 pesos pinapapirma sa recipient. Babawiin nila yung 4,000. Saan na pupunta yung 4,000? Ang balita ko, hinahati-hati nila. Itong vice-gobernador, mayroong share. Yung regional director ng DSWD, may share. Kanya halos linggo-linggo nandito sa Tagum City, kumukuha ng dividendo niya. Yan ang problema dito sa Davao del Norte. Kung maghahanap kayo ng korupsyon, punta kayo sa Davao del Norte, marami dito. Dahil nga, ang DSWD Regional Director ay nakikipagkuntsaba dito sa mga pamilya ng Uy, pamilya ng vice-gobernador, na itong si Oyo Dikawat Uy. Yan ang may pasimuno dito sa lahat ng korupsyon sa probinsya. Siya ang may pasimuno. Dito naman sa Tagum City, ang may pasimuno, yung kanyang ama na mayor sa Tagum City. Lahat ng illegal nandito sa Tagum City ngayon. Bumabaha ng Shabu dito sa Tagum City. Hindi lang ito nare-report sa national news. Pero pumunta kayo, mag-imbestiga tayo dito sa Tagum City. Nandito lahat ng illegal. Illegal na pasugalan sa mga barangay nandito sa Tagum City. Dahil tinutukahan niya yung mga barangay captain ng monthly o weekly para ibigay sa kanya. Ganon po ang kalakaran dito sa Davao del Norte. Ngayon, hindi ko maintindihan kung anong takbo ng gobyerno sa panahon na ito. Yes, Congressman. Alam din natin na si Governor ay kabilang din po doon sa partido, federal na partido ng Pangulo. Siya ho ba ay member pa rin? Kasapi pa rin po ba ng partido? Ay, hindi ko alam. Malamang, siguro. Pero ako, hindi naman kasi ako sumama dyan. At isa din sa mga naging nakikita ng ating mga kababayan, posible ho ba na dahil pinasuspinde itong si Governor Hubahib, dahil kaalyado siya ng dating Pangulong Duterte? Malaking possibility yan. Dahil nga, alam mo, itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila. Yung mga taong pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila.
Noong 2019, nakalaban ni Governor Hubahib itong si Rodolfo Rodney Del Rosario. Ano ba yung relasyon ni Del Rosario doon kay Saplag Dameo? Ang pagkaalam ko parang magpinsan yata yan sila. So politika po ang nakikita po ninyong nasa likod po nito. Ay talagang politika yan. Oo. Nakikita din natin kasi Kong, last time, nakilala din natin si Governor Hubahib dahil sa kanyang pagkontra doon sa isinusulong na People's Initiative. Kabilang din ho ba ito sa mga naging rason? Yun nga, isa din yan. Kasi pag ayaw na nga sumunod ng mga opisyal ng gobyerno na gusto nilang kung anong gusto nila mangyari, talagang titirahin nila yan. Ako nga, dahil hindi ako sumusunod sa gusto ng itong si Tambaluslos, 2 taon na yung distrito ko na tinatanggalan ng mga projects. Ngunit, sige lang, okay lang yan. Umiikot naman yung mundo. Pero ano pong assurance po natin, Kong, na lahat po ng mayors po sa probinsya ay nakasuporta pa rin kay Governor Hubahib? Kahapon, magkakasama kami doon sa Kapitolyo at nandoon yung mga mayors. Karamihan, majority ng mayors. No, hindi naman kasi lahat ng mayor dito sa Davao del Norte ay kaalyansa namin. Merong isang munisipyo, 2 munisipyo. Pero majority nandoon. At yung isasagawang rally sa linggo, tuloy na tuloy po yon. Ito masasabi ko, nagkakamali yung mga nagplano nito. Dahil kahit palitan nyo si Governor Edwin Hubahib, yung rally ngayong linggo, come hell or high water, tutuloy yan. Congressman, mayong buntag si Admar po ito. Bago po ito nangyari, Ay, Admar, opo, mayong buntag. binigyan pa ng pagkilala ng DILG si Governor Hubahib or itong Davao del Norte LG, Provincial Government, dahil sa magandang implementation ng pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Tama po ba? Ay, totoo yan. Binigyan siya ng yung Seal of Good Government Award. So kumbaga parang hindi na naaakma kasi latest lang yan ang sinasabi po kahapon nung nakapanayam ko si Governor Hubahib dahil po doon sa pinahiram lang na sasakyan doon nag-ugat 2022 pa. Tapos ganito binigyan pa ng pagkilala tapos bigla ng 2 buwan na suspendido. Tingin nyo makatarungan po ba para lang doon sa issue na yon na after na 1 buwan na isauli at ginamit naman yung mismong sasakyan sa ibang purpose dahil ayaw daw gamitin ng board member? Ayun na nga ang sinasabi ko. Talagang illegal yung order, hindi makatarungan, walang due process. O ito namang pagbibigay at pag-a-assign ng mga sasakyan, di ho ba ay karapatan naman ng chief executive yan, karapatan ng governor, karapatan ng mayor. Kung kanino niya i-assign yung mga sasakyan na yun. Sa gobyerno kasi yan. And meron pong nabanggit kagabi rin si Governor Hubahib na tinanggalan na siya ng kanyang mga police escort, pati sundalo, and nag-utos din daw ang acting governor na lahat ng mass demonstration ay buwagin. Kabilang na yata din yung mangyayari sa April 14. Totoo po yan. At siyempre, kagaya ng sinabi ko, sana man lang nakikiusap ako doon sa ating mga pulis at kasundaluhan. Huwag naman po tayong sumunod doon sa mga hindi tamang orders.
Mahirap. Ngayon pala sa edad ko to, marami na akong dinaanan ng mga administrasyon. Marami na akong nakita ang mga pulisiya ng mga iba't ibang pangulo ng Pilipinas. Ngunit, ngayon ko palang nasaksihan na may pangulo na nagpapasatupad ng mga pulisiya, orders, na hindi sumusunod sa batas. Yung tatay niya nung araw, naalala ko, nasa kolehiyo ako, naging diktador ng mahigit 20 years. Ngunit, kadahilanan nga na isa siyang abogado, kahit diktador, pinipilit pa rin niya na sumusunod kung ano man yung inuutos ng batas. Kagaya ng pag-declare niya ng martial law, pilit pa rin niyang i-justify na yung kanyang action na yon ay sumusunod pa rin siya doon sa requirements ng batas. Itong ngayon, talagang wala. Hindi ko maintindihan, talagang wanton violation ng mga batas na pinaiiral sa Pilipinas. Wanton violation ng ating saligang batas at iba pang mga batas. Meron po ba kayong nararamdaman na silent martial law? Alam mo, mabuti pa yung martial law. Kasi malinaw. Sino ba nagpapatupad? Sino bang yung andyan yung military rule. Pero ngayon, hindi natin maintindihan. Civilian, pero ang pinapairal parang walang justisya. Kung ano lang yung maisipan. Trip lang talaga. Power tripping. Ano po ang panawagan ninyo, sa huli na lang po, Congressman, panawagan ninyo sa taong bayan sa gitna po ng mga pangyayaring ito? At bago mo na yan, meron po ba kayong alam na meron pang susunod na magiging kagaya nito? Or ito'y magiging mensahe sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, kumbaga para magkaroon ng chilling effect na, alam nyo na dapat panig lang sa kanila. Dapat. Yeah, tama yan. Talagang mensahe ito sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, gobernador, mayor, mga kongresista. Mensahe ito na kung hindi kayo susunod sa gusto namin, ganito ang mangyayari sa inyo. Malinaw na mensahe ito. Ngayon, yung mensahe ko naman, meron akong gustong ipaabot sa ating mga kasundaluhan, kapulisan. Siguro maganda, isang araw, nasa bahay kayo, pagmasdan nyo yung mga anak ninyo. Yung pamilya ninyo, pagmasdan nyo, isipin nyo, ano ang kinabukasan nila sa ilalim ng administrasyon na to. Isipin nyo kung ano ang mangyayari sa kanila dahil sa itong policy ngayon ng gobyerno kung saan nagkukort siya ng giyera. Isinusubo yung bansa sa hindi kinakailangan na gulo dyan sa West Philippine Sea. Paano kung sumiklab yung giyera? Soldiers, coast guards will be massacred. Ngayon, isipin nyo yung mga anak ninyo. Anong mangyayari dyan? Anong kinabukasan ang hinaharap niyan? Isipin nyo yung mga iiwanan nyo. Kawawang kawawa. Hindi naman kayang sagutin ng gobyerno yan. Pagpapaaral ng mga anak nyo.
let's not talk about patriotism at this point. Ang gusto kong pag-usapan natin dito, survival. Survival na, hindi na patriotism. Kalokohan yung patriotism na yan. And hindi patriotism kung patay na lahat yan. Wala na tayong pag-uusapang patriotism kung patay na lahat yung karamihan ng mga kasundaluhan natin. Yan. Maraming salamat po, Congressman, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, ingat po kayo. Mabuhay po kayo.